Sa isang tahimik na bayan sa tabing dagat ay nakatira ang 16 na taong gulang na si Elias. Isa siyang simpleng binata na lumaki sa piling ng kanyang ama, isang mangingisdang kilala sa kanilang lugar dahil sa sipag at katapatan. Matagal nang yumao ang kanyang ina kaya bata pa lamang si Elias ay natuto na siyang maging matatag sa harap ng mga pagsubok. Araw-araw, bago pa sumikat ng tuluyan ang araw, nagigising siya upang samahan ang kanyang ama sa dagat. Sanay na siya sa amoy ng alat ng hangin, sa hampas ng alon sa bangka, at sa malawak na tanawing tila walang katapusan. Para kay Elias, ang dagat ay hindi lamang pinagkukunan ng kabuhayan. Isa rin itong lugar kung saan nararamdaman niya ang katahimikan ng kanyang puso. Ngunit may isang lihim si Elias na hindi alam ng kahit sino sa kanilang bayan. Mayroon siyang kaibigan, isang kaibigang hindi kailanman nakita ng ibang tao. Ang pangalan nito ay Serena. Unang nagkita sina Elias at Serena 3 taon na ang nakalipas. Noon ay 13 taong gulang pa lamang siya. Isang gabi ng tag-init, naglakad siya sa dalampasigan matapos ang isang mahabang araw ng pangingisda. Habang nakatanaw sa buwan na nakasabit sa kalangitan, may napansin siyang kakaibang anyo sa may malaking batuhan sa gilid ng dagat. Sa una ay inakala niyang isa lamang itong naliligaw na babae. Ngunit habang papalapit siya, may nakita siyang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. Ang babaeng nakaupo sa bato ay may mahabang buhok na tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang balat ay tila mas maputi kaysa sa perlas at ang kanyang mga mata ay may kulay na hindi maipaliwanag ni Elias. Ngunit higit sa lahat, nang gumalaw ang babae, napansin niyang hindi ito may 2 paa. May buntot itong parang sa isang isda. Muntik nang mapaatras si Elias sa takot. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi niya nakita ang anumang panganib. Bagkus ay lungkot, malalim at tahimik na lungkot. "Ako si Serena," mahinang sabi ng babae. Mula noon ay nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Sa loob ng 3 taon, lihim silang nagkikita sa parehong bahagi ng dalampasigan. Walang ibang nakaalam sa kanilang pagkakaibigan. Hindi rin sinabi ni Elias kahit sa kanyang ama. Alam niyang walang maniniwala, at kung sakaling maniwala man sila, baka saktan nila si Serena. Kaya itinago niya ang lihim na iyon sa kanyang puso. Sa paglipas ng panahon, naging mahalagang bahagi ng kanyang buhay si Serena. Kapag siya ay nalulungkot, sa dalampasigan siya pumupunta. Kapag siya ay may problema, si Serena ang kanyang kinakausap. Kapag siya ay masaya, si Serena rin ang unang nakaalam. At ganoon din si Serena. Ikinukwento nito ang tungkol sa ilalim ng dagat, tungkol sa mga bahura na puno ng makukulay na korales, tungkol sa mga paaralan ng isda na sabay-sabay na lumalangoy na parang sumasayaw, tungkol sa mga kuweba sa kailaliman na hindi pa nakikita ng kahit sinong tao. Minsan ay naiisip ni Elias kung gaano kalaki ang mundong hindi pa niya nararating. At si Serena ang kanyang bintana patungo roon. Isang hapon, matapos tulungan ang kanyang ama sa paglilinis ng mga lambat, nagtungo si Elias sa kanilang tagpuan. Tahimik ang dagat. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog sa kanluran. Ang langit ay kulay kahel at ginto. Nang marating niya ang malaking batuhan, agad niyang nakita si Serena. Nakatungo ito. Hindi tulad ng dati, tila mabigat ang kanyang iniisip. "Serena?" tawag ni Elias. Nag-angat ito ng mukha at pilit na ngumiti. "Dumating ka." Umupo si Elias sa bato sa tabi nito. "May problema ba?" Tahimik muna si Serena bago sumagot. May nangyayari sa ilalim ng dagat. Napakunot ang noo ni Elias. "Ano iyon?"
May mga nilalang na hindi namin kilala. Lumalangoy ba sila? Umiling si Serena. Hindi. Nagtaka si Elias. Kung ganoon, ano sila? Nakasakay sila sa malalaking bakal na bagay. Hindi agad nakaimik si Elias. Naisip niya ang mga barko. Mga tao ba sila? Malamang. Napatingin si Serena sa malayo. Ngunit hindi sila katulad ng mga mangingisda rito. Anong ginagawa nila? May hinahanap sila. Naramdaman ni Elias ang kakaibang bigat sa tinig ng kanyang kaibigan. Sigurado ka ba? Tumango si Serena. Maraming nilalang sa ilalim ng dagat ang natatakot. Tahimik silang kapwa na patitig sa mga alon. Hindi maintindihan ni Elias kung bakit bigla siyang kinabahan. Parang may paparating na bagay na hindi niya maipaliwanag. Parang may unos na hindi pa nakikita, ngunit unti-unti nang lumalapit. Lumipas ang ilang sandali bago muling nagsalita si Serena. Elias, ano yun? Kapag may nangyari, natigilan ito. Kapag may nangyari, huwag mo akong hanapin. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Bakit mo naman sasabihin iyon? Hindi agad sumagot si Serena. Nakatingin lamang ito sa papalubog na araw. May mga bagay na hindi dapat nakikita ng tao. Pero magkaibigan tayo. Oo, kaya hindi kita pababayaan. Ngumiti si Serena ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Iyan ang kinatatakutan ko. Hindi na naunawaan ni Elias ang ibig nitong sabihin. Bago pa siya makapagtanong muli, tumalon na si Serena sa tubig. Mabilis itong naglaho sa pagitan ng mga alon. Naiwan si Elias na nakaupo sa batuhan. Habang papadilim ang kalangitan, hindi mawala sa kanyang isip ang mga sinabi nito. May hinahanap ang mga kakaibang tao. May nangyayari sa ilalim ng dagat. At higit sa lahat, ang kakaibang babala ni Serena. Nang gabing iyon, hirap siyang makatulog. Maya't maya ay nagigising siya. Parang may bumabagabag sa kanyang kalooban. Pagsapit ng hating gabi, tuluyan siyang bumangon. Tahimik ang kanilang bahay. Mahimbing nang natutulog ang kanyang ama. Lumabas siya at naglakad patungo sa dalampasigan. Maliwanag ang buwan. Malamig ang hangin. Tahimik ang buong paligid. Ngunit nang marating niya ang kanilang tagpuan, may nakita siyang bagay na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Sa malayo, sa gitna ng dagat may mga ilaw, napakaraming ilaw. Hindi iyon mga bangka ng mga mangingisda, masyadong malalaki, masyadong maliwanag. At tila papalapit ang mga ito sa kanilang bayan. Habang nakatayo si Elias sa buhanginan, hindi niya alam na iyon ang simula ng isang lihim na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Magdamag na hindi nakatulog si Elias. Ang larawan ng mga misteryosong ilaw sa gitna ng dagat ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Kahit bumalik siya sa kanilang bahay ng gabing iyon, nanatili ang kaba sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay may mahalagang bagay na mangyayari. At hindi niya alam kung mabuti ba iyon o masama. Pagsikat ng araw ay agad siyang nagising. Paglabas niya ng bahay, nakita niyang abala na ang mga tao sa kanilang maliit na bayan. Hindi tulad ng karaniwang umaga, tila may kakaibang sigla at usapan sa paligid. Narinig mo ba? Tanong ng isang matandang mangingisda sa kanyang kasama. Oo, nakita ko mismo kagabi. Napakalalaki raw ng mga barko. Siguradong mayaman ang mga sakay noon. Tahimik na nakinig si Elias habang naglalakad papunta sa pantalan. Nang marating niya ang dalampasigan at nakita niya ang ilang malalaking sasakyang dagat na nakahimpil sa malayo. Hindi pa niya kailanman nakita ang ganoong kalalaking barko sa kanilang lugar. Ang mga ito ay kulay abo at tila gawa sa matitibay na bakal.
May mga taong abala sa paglalabas ng kagamitan. May mga kahon, may mga makina, may mga bagay na hindi niya maunawaan ng gamit. Lumayo ka muna roon. Napalingon si Elias. Ang kanyang ama ang nagsalita. Lumapit ito habang nakakunot ang noo. Huwag kang makialam sa mga taong iyon. Bakit po? Hindi ko alam. Napatingin ito sa malalayong barko. Pero hindi sila mukhang mga mangangalakal. Mga siyentipiko kaya, maaari. Huminga ng malalim ang kanyang ama. Ano man sila, mas mabuting huwag tayong makisangkot. Tumango si Elias ngunit hindi nawala ang kanyang pag-uusisa. Buong araw ay pinagmasdan niya ang mga bagong dating. Napansin niyang may ilang lalaking nakasuot ng uniforme. Mayroon ding mga taong tila eksperto sa dagat. Palipat-lipat sila sa iba't ibang bahagi ng baybayin habang may hawak na mga kagamitan. Bandang hapon, nagtungo si Elias sa kanilang lihim na tagpuan. Umaasa siyang naroon si Serena, ngunit wala ito. Tahimik ang dagat. Tanging mga alon lamang ang sumasalubong sa kanya. Umupo siya sa malaking bato at naghintay. Lumipas ang 1 oras. Pagkatapos ay 2, ngunit hindi pa rin lumilitaw si Serena. Ngayon lamang ito nangyari. Sa loob ng 3 taon, hindi kailanman nabigo si Serena na dumating sa kanilang tagpuan. Unti-unting lumalim ang kanyang pag-aalala. Nang magsimulang lumubog ang araw, tumayo siya. Bukas na lang, bulong niya sa sarili. Ngunit kinabukasan ay wala pa rin si Serena at ganoon din sa sumunod na araw. Habang tumatagal, lalo siyang kinakabahan. Parang may mali, parang may nangyari sa kanyang kaibigan. Sa ika-4 na araw, hindi na napigilan ni Elias ang sarili. Madilim na nang magtungo siya sa dalampasigan, tahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila mabigat, lumapit siya sa tubig. Serena! Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa baybayin. Walang sumagot. Serena! Muli siyang sumigaw. Tanging alon lamang ang kanyang narinig. Nang akala niyang wala nang mangyayari, may nakita siyang paggalaw sa tubig. Biglang lumitaw ang isang ulo sa ibabaw ng dagat. Agad na lumiwanag ang kanyang mukha. Ngunit nang makita niya kung sino iyon, napahinto siya. Hindi si Serena. Isa itong matandang lalaki. May mahaba itong puting buhok at balbas. Kakaiba rin ang kulay ng kanyang mga mata. Tila asul na kumikislap sa dilim. Napaatras si Elias. Sino kayo? Tinitigan siya ng matanda. Ikaw si Elias. Hindi iyon tanong. Parang alam na nito ang sagot. Nanlaki ang mga mata ng binata. Paano ninyo nalaman ang pangalan ko? Matagal ka nang kilala ni Serena. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Elias. Nasaan siya? Tahimik ang matanda. Nasaan si Serena? Ulit ni Elias. May panganib. Napatigil siya. Ano ang ibig ninyong sabihin? Natagpuan nila ang hinahanap nila. Nanlamig ang kanyang katawan. Naalala niya ang sinabi ni Serena ilang araw ang nakalipas. May mga taong naghahanap ng isang bagay. May nangyayari sa ilalim ng dagat. Sino sila? Hindi ko alam ang lahat. Lumapit ng bahagya ang matanda. Ngunit alam kong naghahanap sila ng isang sinaunang lihim. Napakunot ang noo ni Elias. Sinaunang lihim? Tumango ang matanda. Isang lihim na matagal nang nakatago sa kailaliman. Hindi maintindihan ni Elias ang kanyang naririnig. Pakiramdam niya ay lalo lamang gumugulo ang lahat. Nasaan si Serena? Sa pagkakataong ito ay tumingin ang matanda sa malayo. Sinusubukan niyang pigilan ang sakuna. Napahigpit ang kamao ni Elias. Kung nasa panganib siya, tutulungan ko siya. Umiling ang matanda. Hindi mo nauunawaan ang iyong sinasabi. Wala akong pakialam. Tao ka. Ano naman? At ang laban na ito ay hindi para sa tao. Tumitig si Elias sa matanda. Sa unang pagkakataon, may matinding determinasyong sumiklab sa kanyang mga mata. Kaibigan ko si Serena. Tahimik na napatingin sa kanya ang matanda. Hindi ko siya iiwan.
Lumipas ang ilang sandali. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango ang matanda. Katulad ka nga ng sinasabi niya. Ano? Matapang. Mula sa tubig ay may inilabas itong maliit na bagay, isang kwintas. May nakakabit na asul na batong kumikislap kahit walang ilaw. Iniabot niya iyon kay Elias. Ano ito? Pag-aari ni Serena, nagulat si Elias. Bakit nasa inyo ito? Dahil ipinagkatiwala niya ito. Tinanggap niya ang kwintas. Pagkahawak pa lamang niya rito ay nakaramdam siya ng kakaibang init. Parang may enerhiyang dumadaloy mula sa bato. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ito? Kapag dumating ang tamang oras, malalaman mo. Bago pa siya makapagtanong muli, nagsimulang umatras ang matanda. Sandali, ngunit huli na. Unti-unti itong lumubog sa tubig hanggang sa tuluyang mawala. Naiwan si Elias sa dalampasigan. Hawak-hawak ang mahiwagang kwintas. Habang nakatingin siya sa kumikislap na bato, hindi niya alam na ang maliit na bagay na iyon ang susi sa isang lihim na nakatago sa loob ng maraming siklo. At sa kailaliman ng karagatan, sa isang lugar na hindi pa nararating ng tao, nakatanaw si Serena sa isang sinaunang pintuang bato na unti-unting bumubukas. Sa likod nito ay may kapangyarihang maaaring magligtas o sumira sa buong karagatan. At may mga taong desperadong makuha iyon. Madilim ang gabi nang umuwi si Elias mula sa dalampasigan. Mahigpit niyang hawak ang kwintas na ibinigay ng misteryosong matanda. Habang naglalakad siya pauwi, hindi niya maalis sa isip ang lahat ng kanyang narinig. May sinaunang lihim sa ilalim ng dagat. May mga taong naghahanap dito. At si Serena ay nasa gitna ng panganib. Pagdating niya sa kanilang bahay ay agad siyang humiga, ngunit hindi pa rin siya dinalaw ng antok. Ang maliit na asul na bato sa kwintas ay tila kumikislap sa dilim. Pinagmasdan niya ito. Sa bawat sandaling nakatitig siya rito, parang may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Parang may tinig na bumubulong mula sa napakalayo. Parang may isang lihim na gustong magpakilala sa kanya. Ngunit bago pa niya maunawaan ang nararamdaman, unti-unti siyang nakatulog. At doon nagsimula ang kakaibang panaginip. Nakita niya ang sarili na nakatayo sa ilalim ng dagat. Hindi siya nalulunod. Hindi rin siya nahihirapang huminga. Sa halip ay para siyang bahagi ng karagatan. Sa kanyang paligid ay may mga korales na kumikislap sa iba't ibang kulay. May mga isdang may gintong kaliskis. May mga halamang dagat na sumasayaw sa agos. Ngunit ang higit na nakatawag ng kanyang pansin ay ang napakalaking pintuang bato sa kanyang harapan. Napakataas nito. Napakalawak, puno ng mga sinaunang simbolo na hindi niya maintindihan. At sa gitna ng pintuan ay may parehong simbolong nakita niya sa asul na kwintas. Biglang umalingaw-ngaw ang isang tinig. Hanapin mo siya! Napalingon si Elias. Wala siyang nakita. Hanapin mo si Serena. Muling umalingaw-ngaw ang tinig. Sa pagkakataong ito ay tila mas malinaw. Mas malapit. Oras na. Nagising si Elias ng biglaan. Mabilis ang kanyang paghinga. Basa ng pawis ang kanyang noo. Unti-unti niyang pinakalma ang sarili. Panaginip lamang iyon. Ngunit nang tingnan niya ang kwintas, nanlamig siya. Ang asul na bato ay maliwanag na kumikislap, hindi tulad ng dati. Mas maliwanag, mas buhay, parang may gustong sabihin. Kinabukasan ay maaga siyang nagtungo sa dalampasigan. Hindi na niya kayang maghintay pa. Kailangan niyang malaman kung nasaan si Serena. Habang naglalakad siya sa tabing dagat, napansin niyang mas dumami ang mga dayuhan sa kanilang bayan. May mga sasakyan, may mga kagamitan, may mga taong may hawak na mapa. Mayroon ding ilang bantay na nagbabantay sa paligid. Lalong lumakas ang kanyang kutob na may kaugnayan ang mga ito sa mga babalang narinig niya.
Sa hapon, nagtungo siya sa isang mataas na bahagi ng baybayin kung saan tanaw ang lugar ng mga dayuhan. Mula roon ay nakita niyang may mga taong nag-uusap sa paligid ng isang malaking mesa. May nakalatag na mga dokumento at larawan. Pinilit niyang makalapit ng hindi napapansin. Mula sa kanyang pinagtataguan ay may narinig siyang bahagi ng kanilang usapan. Malapit na tayo. Sigurado na ba ang lokasyon? Oo. Kapag nabuksan natin iyon, magiging atin ang lahat. Napakunot ang noo ni Elias. Hindi niya lubos na maunawaan ang kanilang pinag-uusapan, ngunit malinaw na may hinahanap sila at tila natagpuan na nila iyon. Makalipas ang ilang minuto ay umalis siya roon. Habang naglalakad pabalik sa dalampasigan, muli niyang hinawakan ang kwintas at doon niya napansin ang kakaiba. Mas maliwanag ang bato at tila may manipis na sinag na nakaturo sa isang direksyon. Napatigil siya. Inangat niya ang kwintas. Nandoon pa rin ang sinag, parang gabay, parang itinuturo siya nito sa isang lugar. Dahan-dahan siyang naglakad sa direksyong tinuturo nito. Tumawid siya sa mabatong bahagi ng baybayin. Lumampas sa mga nyugan hanggang sa makarating siya sa isang bahagi ng dalampasigan na bihirang puntahan ng mga tao. Tahimik ang lugar, walang bahay, walang bangka, tanging dagat lamang. Biglang naging mas maliwanag ang kwintas. At ilang sandali pa ay may lumitaw na anyo mula sa tubig. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Serena, ngunit hindi ito si Serena. Isa itong batang babae na may buntot na pilak. Mas bata ito kaysa kay Serena. Tila nasa 13 taong gulang lamang. Takot ang makikita sa kanyang mukha. Ligtas ka pala, nagulat si Elias. Kilala mo ako? Tumango ang batang babae. Maraming beses nang binanggit ni Serena ang pangalan mo. Ligtas ba siya? Tahimik itong yumuko. Agad na kumabog ang dibdib ni Elias. Ano ang nangyari? Nahuli siya. Parang tumigil ang mundo. Napaatras si Elias. Hindi maaari. Totoo. Sino ang may hawak sa kanya? Ang mga naghahanap sa lihim. Napahigpit ang kanyang kamao. Saan siya dinala? Umiling ang batang babae. Hindi namin alam. Nanlumos si Elias. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya si Serena, naramdaman niyang maaari niya itong tuluyang mawala. Ngunit bago pa siya tuluyang panghinaan ng loob, muling nagsalita ang batang babae. May iniwan siyang mensahe. Agad siyang napatingin dito. Ano iyon? Tumitig ito sa kanyang mga mata. Sinabi niyang kapag dumating ang oras ng panganib, ikaw lamang ang makakahanap sa susi. Napatigil si Elias. Susi? Tumango ang batang babae. At itinuro nito ang kwintas sa kanyang leeg. Dahan-dahang bumaba ang kanyang tingin sa asul na bato. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi lamang pala ito isang alaala mula kay Serena. Hindi lamang ito basta kwintas. Ito pala ang susi sa lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng dagat. At sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Elias na nagsisimula pa lamang ang kanyang paglalakbay. Isang paglalakbay na magdadala sa kanya sa mga lihim ng karagatan, sa mga panganib na hindi pa niya kailanman naranasan, at sa katotohanang mas malalim kaysa sa anumang kwento na kanyang narinig. Matagal na nakatitig si Elias sa asul na kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Hindi niya akalaing ang simpleng bagay na iniabot ng misteryosong matanda ay may napakalaking kahalagahan. Habang kumikislap ang bato sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na unti-unting bumabagsak sa kanyang mga balikat. Tahimik ang batang nilalang dagat na nasa kanyang harapan. Tila hinihintay nito ang kanyang sasabihin. Ako? Tanong ni Elias. Paano naging susi ang kwintas na ito? Umiling ang batang babae. Hindi ko rin alam ang lahat. Sino ka ba? Ako si Marina. Napansin ni Elias na mabait ang kanyang mukha, ngunit bakas dito ang matinding pag-aalala. Kaibigan mo rin ba si Serena? Tumango si Marina. Parang kapatid ang turing ko sa kanya. Napayuko si Elias. Sa bawat sagot na kanyang naririnig ay lalo lamang siyang nag-aalala para kay Serena. Kailangan ko siyang mahanap. Iyon din ang gusto namin.
Kung ganoon, sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Tahimik na tumingin si Marina sa malawak na dagat. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimula itong magsalita. Maraming siglo na ang nakalipas. May isang lihim na itinago sa kailaliman ng karagatan. Anong lihim? Isang kapangyarihan. Napakunot ang noo ni Elias. Anong uri ng kapangyarihan? Kapangyarihang kayang baguhin ang mga agos ng dagat. Nagulat siya. Posible ba iyon? Oo. Huminga ng malalim si Marina. Kapag napunta iyon sa maling tao, maaaring masira ang mga karagatan. Nanahimik si Elias. Naalala niya ang mga malalaking barko. Ang mga estranghero, ang kanilang paghahanap. Unti-unti niyang nauunawaan kung bakit sila naroon. Gusto nilang makuha ang kapangyarihang iyon. Tumango si Marina. Iyon ang dahilan kung bakit nahuli si Serena. Nanikip ang dibdib ni Elias. Ano ang ginawa nila sa kanya? Hindi namin alam. Nasaktan ba siya? Hindi agad sumagot si Marina. Ang katahimikang iyon ang higit na nagpabigat sa kanyang damdamin. Naramdaman ni Elias ang pagtaas ng kanyang galit. Hindi niya kailanman naranasan ang ganoong pakiramdam. Pakiramdam niya ay gusto niyang harapin ang mga taong kumuha kay Serena. Ngunit alam niyang hindi sapat ang galit. Kailangan niya ng plano. Kailangan kong malaman kung saan siya dinala. May ilang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay tumingin si Marina sa kwintas. May isang paraan. Ano yon? Ang susi. Muling napatingin si Elias sa asul na bato. Pero hindi ko alam kung paano ito gamitin. Marahil ay malalaman mo. Pagsapit ng gabi ay umuwi si Elias. Ngunit hindi siya mapakali. Pagkatapos ng hapunan ay muli siyang nagtungo sa kanyang silid. Inilapag niya ang kwintas sa mesa. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Wala akong alam tungkol sa iyo, bulong niya. Tahimik ang silid. Walang nangyari. Napabuntong hininga siya. Ngunit nang hawakan niya ang bato, bigla itong uminit. Napaatras siya. Kasabay noon ay sumiklab ang matingkad na asul na liwanag. Nanlaki ang kanyang mga mata. Unti-unting nabalot ng liwanag ang buong silid at biglang may lumitaw na larawan sa hangin. Napaatras si Elias sa pagkabigla. Parang salamin na gawa sa tubig ang nakalutang sa kanyang harapan. At sa loob nito ay may tanawin. Isang lugar sa ilalim ng dagat. Napakalalim, napakadilim. Ngunit sa gitna nito ay may isang napakalaking sinaunang templo. Puno ito ng mga ukit, mga haliging bato, at kakaibang simbolo. Nang makita niya ang simbolo sa gitna ng templo, agad niya itong nakilala. Kapareho iyon ng simbolo sa kwintas. Biglang nagbago ang larawan. May lumitaw na isang babae, si Serena. Serena! Sigaw ni Elias, ngunit hindi siya nito narinig. Parang alaala lamang ang kanyang nakikita. Si Serena ay nakatayo sa harap ng isang malaking pintuan sa loob ng templo. May hawak siyang bagay na kumikislap. At pagkatapos ay nagsalita siya. Kung nakikita mo ito, nangangahulugan itong nagsimula na ang panganib. Napatigil si Elias. Tila direktang nakikipag-usap sa kanya ang mensahe. Huwag mong hayaang mabuksan nila ang puso ng karagatan. Napakunot ang kanyang noo. Puso ng karagatan? Ang kapangyarihang nakatago rito ay hindi dapat mapunta sa sinuman. Patuloy na nagsasalita si Serena. Kahit sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Hanapin mo ang templo. Hanapin mo ako. At iligtas mo ang karagatan. Unti-unting naglaho ang larawan. Muling bumalik sa kadiliman ng silid. Naiwan si Elias na nakatayo sa gitna ng katahimikan.
Mabilis ang kanyang paghinga. Hindi na siya naguguluhan. Sa unang pagkakataon, malinaw na sa kanya ang dapat gawin. Kailangan niyang hanapin ang templo. Kailangan niyang iligtas si Serena. At kailangan niyang pigilan ang mga taong naghahanap sa kapangyarihan ng puso ng karagatan. Kinabukasan ay maagang-maaga siyang nagtungo sa dalampasigan. Ngunit bago pa siya makarating sa kanilang tagpuan, may napansin siyang kakaiba. May mga bakas ng paa sa buhanginan. Marami at tila sariwa pa. Sinundan niya ang mga ito. Nagtungo ang mga bakas sa isang bahagi ng baybayin na malapit sa mga batuhan. Habang papalapit siya ay may narinig siyang mga boses. Agad siyang nagtago. Mula sa kanyang pinagtataguan ay nakita niya ang 3 estranghero. Nakasuot sila ng madidilim na damit. May hawak silang mga kagamitan. At sa kanilang usapan ay may isang salitang paulit-ulit niyang narinig. Templo. Nanlamig si Elias. Natagpuan na rin pala nila ang hinahanap nila at kung hindi siya kikilos agad, maaaring maunahan nila siyang makarating sa puso ng karagatan. Samantala, sa kailaliman ng dagat, isang napakalaking pintuang bato ang unti-unting bumubukas. Sa likod nito ay may isang liwanag na matagal nang natutulog at habang lumalawak ang siwang ng pintuan, tila may sinaunang puwersang muling nagigising mula sa napakahabang pagkakahimbing. Nakatago si Elias sa likod ng isang malaking bato habang pinagmamasdan ang 3 estranghero sa dalampasigan. Mahigpit niyang pinipigilan ang kanyang paghinga upang hindi siya mapansin. Mula sa kanyang kinaroroonan ay malinaw niyang naririnig ang kanilang usapan. Nakumpirma na ba ang lokasyon? Tanong ng isa. Oo, sagot ng matangkad na lalaki. Nasa bahaging ito ng karagatan ng pasukan. At ang susi? Hindi pa natin natatagpuan. Napatigil si Elias. Agad niyang hinawakan ang kwintas sa kanyang leeg. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay ang kwintas na iyon ang kanilang tinutukoy. Kapag nahanap natin ang susi, mabubuksan ang templo. Tumango ang isa pa. At kapag nangyari iyon, wala nang makakapigil sa atin. Hindi na nagtagal si Elias. Dahan-dahan siyang umatras hanggang makalayo sa lugar. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Mas malinaw na ngayon ang sitwasyon. Hindi lamang si Serena ang nasa panganib, pati ang buong karagatan. At kung tama ang kanyang hinala, malapit ng matuklasan ng mga estranghero ang lihim na matagal nang nakatago. Pagdating niya sa kanilang tagpuan, agad niyang nakita si Marina. Naghihintay ito sa mababaw na bahagi ng tubig. Ano ang nangyari? Tanong nito. Ikinuwento ni Elias ang lahat ng kanyang narinig. Tahimik na nakinig si Marina. Nang matapos siya ay namutla ang mukha nito. Mas mabilis sila kaysa sa inaasahan namin. Kailangan nating hanapin ang templo bago nila ito marating. Tumango si Marina. May alam akong makakatulong. Ano iyon? Isang mapa. Napakunot ang noo ni Elias. Mapa? Isang sinaunang mapa. Lumapit si Marina sa baybayin. Matagal nang itinago iyon ng aming mga tagapagbantay. Saan ito naroon? Hindi sa dagat. Nagulat si Elias. Kung hindi sa dagat, saan? Tinatago ito sa isang kuweba sa kabilang bahagi ng isla. Napatingin siya sa malalayong kabundukan. May isang bahagi ng kanilang bayan na bihirang puntahan ng mga tao. Puno iyon ng matatarik na bato at makakapal na puno. Noon pa man ay maraming alamat tungkol sa lugar na iyon. Kailangan nating kunin ang mapa. Ngayon din, tumango si Elias. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ay agad siyang naglakbay patungo sa lugar na tinutukoy ni Marina.
Mainit ang araw, mahaba ang kanyang nilakad, tumawid siya sa mga damuhan, lumampas sa mga niyugan. At sa wakas ay narating niya ang paanan ng matarik na burol. Habang tumataas siya ay lalong nagiging tahimik ang paligid, maging ang huni ng mga ibon ay tila nawawala, tanging ang hangin lamang ang kanyang naririnig. Makalipas ang halos 1 oras, may nakita siyang makitid na siwang sa pagitan ng 2 malalaking bato. Agad niyang naalala ang paglalarawan ni Marina. Ito na marahil ang kuweba. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Madilim ang loob, malamig, at tila napakaluma. Dahan-dahan siyang naglakad habang ginagamit ang liwanag mula sa kwintas bilang gabay. Habang lumalalim siya sa kuweba, napansin niyang may mga ukit sa mga pader. Parehong simbolo, parehong disenyo, katulad ng nasa templo sa kanyang panaginip. Lalong lumilinaw ang lahat, bulong niya. Ilang minuto pa ang lumipas bago siya nakarating sa isang malawak na silid sa loob ng kuweba. At doon siya natigilan. Sa gitna ng silid ay may isang lumang batong pedestal at sa ibabaw nito ay may isang gintong sisidlan. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang buksan niya ito ay may nakita siyang isang nakarolyong pergamino. Maingat niya itong inilabas. Nang buksan niya ang pergamino ay lumitaw ang isang detalyadong mapa. May mga guhit ng karagatan, may mga simbolo, may mga marka. At sa pinakagitna ay may isang lugar na may parehong simbolo ng kanyang kwintas. Ang templo. Biglang may narinig siyang yabag. Nanlamig si Elias. Mabilis siyang napalingon. May tao sa kuweba. At hindi siya nag-iisa. Agad niyang pinatay ang liwanag ng kwintas at nagtago sa likod ng isang malaking bato. Ilang sandali pa ay may pumasok na 3 lalaki. Parehong mga estrangherong nakita niya sa dalampasigan. Mukhang tama ang lugar. Naramdaman ko ang enerhiya rito. Hanapin ninyo ang mapa. Nanikip ang dibdib ni Elias. Nahuli na siya. Kung makita nila siya rito, tiyak na kukunin nila ang mapa. Mahigpit niyang niyakap ang pergamino. Habang papalapit ang mga estranghero, mabilis siyang nag-isip. Wala siyang armas, wala siyang kakampi, ngunit kailangan niyang makatakas. Dahan-dahan siyang umatras. Isa pang hakbang, isa pa. Ngunit biglang may natapakan siyang maliit na bato. Tumunog ito sa sahig. Agad na lumingon ang mga estranghero. May tao rito. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Wala na siyang pagpipilian. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kuweba. Pigilan ninyo siya. Umalingaw-ngaw ang sigaw sa loob ng madilim na lagusan. Mabilis na tumatakbo si Elias habang hawak ang sinaunang mapa. Sa kanyang likuran ay naririnig niya ang humahabol na mga yabag. Palapit ng palapit, mas mabilis, mas mabigat, ngunit hindi siya maaaring mahuli. Dahil nasa kanyang mga kamay, ang tanging bagay na maaaring maghatid sa kanya kay Serena at sa kailaliman ng dagat sa isang lihim na lugar na nakatago sa likod ng sinaunang templo, dahan-dahang iminulat ni Serena ang kanyang mga mata. Nakakulong siya sa loob ng isang silid na gawa sa kristal. At sa harapan niya ay nakatayo ang pinuno ng mga estranghero. Ngumiti ito habang nakatanaw sa kanya. Malapit na nating makuha ang kapangyarihan. Tahimik na tumitig si Serena, ngunit sa kanyang puso ay may isang pag-asa. Alam niyang darating si Elias, at kapag dumating ang araw na iyon, magsisimula ang tunay na laban para sa puso ng karagatan. Humahagibis sa takbo si Elias palabas ng kuweba. Mahigpit niyang hawak ang sinaunang mapa habang pilit na inuunahan ang mga estrangherong humahabol sa kanya. Dumadagundong ang mga yabag sa likuran niya, kasabay ng malalakas na sigaw na umaalingaw-ngaw sa makitid na lagusan. Huwag siyang makatakas. Kunin ninyo ang mapa. Lalong bumilis ang kanyang pagtakbo. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas,
Ngunit iisa lamang ang nasa isip niya. Kailangan niyang mailigtas ang mapa. Kailangan niyang mahanap si Serena. Habang papalapit siya sa bungad ng kuweba, biglang sumilaw ang kanyang paningin dahil sa liwanag ng araw. Muntik siyang matisod ngunit agad siyang nakabawi. Paglabas niya sa kuweba ay mabilis siyang tumakbo pababa ng burol. Naririnig pa rin niya ang mga humahabol. Palapit sila ng palapit. Paglingon niya ay nakita niyang hindi bababa sa 5 lalaki ang nasa likuran niya. Mas marami kaysa sa inaakala niya. Naramdaman niya ang takot, ngunit hindi siya huminto. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang makarating sa isang masukal na bahagi ng kagubatan. Mabilis siyang sumingit sa pagitan ng mga puno. Nagpalipat-lipat siya ng direksyon upang malito ang mga humahabol. Ilang minuto pa ang lumipas bago niya napansing unti-unting humihina ang mga yabag sa kanyang likuran. Sa wakas ay nakahanap siya ng malaking punong maaaring pagtaguan. Huminto siya roon at pilit na pinakalma ang kanyang paghinga. Tahimik siyang nakinig. Lumipas ang ilang minuto. Wala nang humahabol. Hindi pa rin siya agad lumabas. Naghintay siya hanggang makasiguro. Nang tuluyan siyang makumbinsing ligtas na siya, saka lamang siya umalis sa kanyang pinagtataguan. Pagod na pagod siya. Ngunit nang tingnan niya ang mapa, bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Nasa kanya pa rin ito. Hindi ito nakuha ng mga estranghero. Bandang dapit hapon ay nakarating siya sa kanilang lihim na tagpuan sa dalampasigan. Naghihintay doon si Marina. Nang makita nito ang pagdating ni Elias ay agad itong lumapit. Nakuha mo ba? Tahimik na inilabas ni Elias ang pergamino. Nanlaki ang mga mata ni Marina. Tagumpay ka, ngunit hindi ngumiti si Elias. Sinundan nila ako. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Marina. Ibig sabihin, alam na rin nila ang tungkol sa kuweba. Tumango si Elias. Umupo sila sa tabi ng malaking bato at sabay nilang binuksan ang mapa. Habang pinag-aaralan nila ito, napansin nilang hindi ordinaryong mapa ang kanilang hawak. May mga simbolong hindi madaling maintindihan. May mga guhit na tila nagbabago depende sa anggulo ng pagtingin. At may mga bahagi na tila nawawala. Paano natin ito babasahin? Tanong ni Elias. Tahimik si Marina. Pagkatapos ay napatingin ito sa kwintas. Subukan mo. Ano? Ipatong mo ang kwintas sa gitna ng mapa. Dahan-dahang ginawa iyon ni Elias. Sa sandaling dumikit ang asul na bato sa pergamino, isang kakaibang liwanag ang kumalat sa buong mapa. Nanlaki ang kanilang mga mata. Unti-unting lumitaw ang mga nakatagong marka. May mga bagong linya, may mga simbolo, at sa wakas ay may lumitaw na malinaw na direksyon. Nakaturo ito sa isang bahagi ng dagat na malayo sa kanilang bayan. Naroon ang templo, bulong ni Marina. Napalunok si Elias. Sa wakas ay mayroon na silang gabay. Ngunit habang nakatingin sila sa mapa, may isa pang bagay na lumitaw. Isang simbolong pula at dahan-dahan itong kumikislap. Ano iyon? Tanong niya. Biglang namutla si Marina. Hindi maaari. Ano? Iyan ang tanda ng panganib. Napakunot ang noo ni Elias. Anong ibig mong sabihin? Tumitig si Marina sa simbolo. Ipinapakita niyan kung nasaan ang mga kaaway. Nanlamig ang kanyang katawan at mas lalo siyang natigilan nang makita ang lokasyon. Ang pulang simbolo ay hindi na malayo. Unti-unti itong lumalapit sa kanilang bayan. Ibig sabihin ay malapit na ring matuklasan ng mga estranghero ang lokasyon ng templo. Tahimik silang nagkatinginan. Pareho nilang alam ang kahulugan nito. Wala na silang maraming oras. Kinabukasan ay agad silang gumawa ng plano. Ipinaliwanag ni Marina na may isang lihim na lagusan sa ilalim ng dagat
na maaaring maghatid kay Elias sa templo nang hindi napapansin ng mga kaaway. Ngunit may problema. Hindi ako makahihinga sa ilalim ng dagat, sabi ni Elias. Ngumiti ng bahagya si Marina. Pagkatapos ay inilabas nito ang isang maliit na perlas mula sa tubig. Kumikislap ito sa kulay asul. Ano iyan? Perlas ng mga tagapagbantay. Iniabot ito ni Marina. Kapag nasa iyo ito, makakahinga ka sa ilalim ng dagat. Nagulat si Elias. Talaga? Tumango ito. Ngunit pansamantala lamang. Maingat niyang tinanggap ang mahiwagang perlas. Pakiramdam niya ay lalo nang nagiging kakaiba ang kanyang buhay. Ilang linggo lamang ang nakalipas ay isa siyang ordinaryong binata. Ngayon ay may hawak siyang sinaunang mapa, isang mahiwagang kwintas at isang perlas na nagbibigay kakayahang makahinga sa ilalim ng dagat. At higit sa lahat, papunta siya sa isang paglalakbay na maaring magbago sa kanyang kapalaran. Pagsapit ng gabi ay mag-isa siyang umupo sa dalampasigan. Tahimik niyang pinagmamasdan ng buwan na nakasabit sa kalangitan. Naalala niya ang unang pagkakataong nakita niya si Serena. Naalala niya ang kanilang mga pag-uusap, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga lihim. At sa kauna-unahang pagkakataon ay napagtanto niya kung gaano kahalaga si Serena sa kanyang buhay. Hindi na lamang ito basta kaibigan. Isa na itong bahagi ng kanyang puso. Huminga siya ng malalim at tumingin sa malawak na dagat. Kahit nasaan ka, hahanapin kita. Tinangay ng hangin ang kanyang mga salita. At sa kailaliman ng karagatan, sa loob ng kristal na kulungan, tila naramdaman ni Serena ang kanyang pangako. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Habang sa malayong bahagi ng templo, nagsimulang umikot ang mga sinaunang simbolo sa napakalaking pintuan. Unti-unti itong bumubukas at sa likod nito ay may kapangyarihang matagal nang nakatago sa mundo. Kapangyarihang malapit ng makalaya. Dumating ang gabi na matagal nang hinihintay ni Elias. Tahimik ang buong bayan. Karamihan sa mga tao ay mahimbing nang natutulog habang ang malamig na hangin mula sa dagat ay marahang humahaplos sa baybayin. Ngunit para kay Elias, ito ang simula ng pinakamahalagang paglalakbay sa kanyang buhay. Nakatayo siya sa kanilang lihim na tagpuan habang hawak ang sinaunang mapa, ang mahiwagang kwintas at ang perlas ng mga tagapagbantay. Sa kanyang harapan ay naghihintay sina Marina at ilan pang nilalang dagat. Lahat sila ay may seryosong ekspresyon. Alam nilang wala ng panahon para mag-aksaya. Handa ka na ba? Tanong ni Marina. Huminga ng malalim si Elias. Hindi ko alam. Bahagyang ngumiti si Marina. Iyan ang pakiramdam ng lahat bago magsimula ang isang malaking laban. Napatingin si Elias sa madilim na karagatan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, papasok siya sa mundong matagal nang ikinukuwento ni Serena. Isang mundong hindi nakikita ng mga tao, isang mundong puno ng lihim at marahil ay puno rin ng panganib. Dahan-dahang iniabot ni Marina ang perlas ng mga tagapagbantay. Ilagay mo ito sa iyong bibig bago ka sumisid. Ginawa iyon ni Elias. Sa una ay wala siyang naramdamang kakaiba. Ngunit ilang sandali pa ay may malamig na enerhiyang kumalat sa kanyang katawan. Parang naging magaan ang kanyang paghinga. Parang may nagbago sa kanyang loob. Tumango si Marina. Gagana na ito. Tumingin si Elias sa dagat. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangang sumisid siya. Agad siyang binalot ng malamig na tubig. Ngunit hindi tulad ng inaasahan niya. Hindi siya nahirapang huminga. Nagulat siya nang makahinga ng normal kahit nasa ilalim siya ng dagat. Nakita niya ang kanyang sariling mga kamay. Nakita niya ang mga bula sa paligid. At higit sa lahat, nakita niya ang kahanga-hangang mundo sa ilalim ng karagatan. Napakaganda nito, mas maganda pa kaysa sa lahat ng ikinuwento ni Serena. May mga korales na kumikislap na parang mga bituin
May mga isdang may makukulay na kaliskis, may mga halaman sa dagat na tila sumasayaw sa agos. Sandaling nakalimutan ni Elias ang kanilang misyon. Namangha siya sa lahat ng kanyang nakikita, ngunit agad siyang binalik sa katotohanan ni Marina. Halika na. Mabilis silang lumangoy patungo sa mas malalim na bahagi ng karagatan. Habang lumalalim sila ay unti-unting nawawala ang liwanag mula sa ibabaw. Pumapalit dito ang mahiwagang ningning ng mga korales at mga nilalang sa dagat. Makalipas ang ilang oras ng paglalakbay, napansin ni Elias na nagbabago ang paligid. Mas kaunti na ang mga isda, mas tahimik, mas malamig. Parang may kakaibang presensyang bumabalot sa lugar. Napansin din niyang ang kwintas sa kanyang leeg ay nagsisimulang kumislap. Malapit na tayo, sabi ni Marina. Tumango si Elias. At ilang sandali pa ay nakita niya ito. Ang templo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mas malaki ito kaysa sa nakita niya sa kanyang panaginip. Napakalawak, napakatanda. Napapalibutan ito ng malalaking haligi at mga estatwang yari sa bato. Ang bawat pader ay puno ng sinaunang ukit at sa gitna nito ay nakatayo ang napakalaking pintuan. Ang parehong pintuang nakita niya sa kanyang panaginip. Sandaling natigilan si Elias. Pakiramdam niya ay tumigil ang oras. Sa wakas ay narating niya ang lugar na matagal nang hinahanap. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang lumapit ang isa pang nilalang dagat. Humihingal ito. Takot ang makikita sa kanyang mukha. Marina, ano iyon? Dumating na sila. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Marina. Sino? Ang mga tao. Nanlamig si Elias. Ano? Nasa kabilang bahagi na sila ng templo. Napahigpit ang kanyang kamao. Nahuli na sila. Mas mabilis ang mga estranghero kaysa sa inaakala nila. Agad silang nagtungo sa isang mataas na bahagi ng mga bato upang sumilip. At doon ay nakita nila ang nakakagulat na tanawin. May mga kakaibang sasakyang bakal sa ilalim ng dagat. May mga ilaw. May mga makinang hindi pa kailanman nakita ni Elias. At maraming taong nakasuot ng espesyal na kasuotan. Abala sila sa paligid ng templo. Ngunit higit na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso ang isang bagay. May isang malaking sisidlang kristal sa gitna ng kampo. At sa loob nito ay may isang pamilyar na mukha, si Rina. Mahina niyang nabigkas ang pangalan, nandoon siya, buhay, ngunit bihag. Nakayuko si Serena habang nakaupo sa loob ng kristal na kulungan. Mukhang pagod na pagod ito, ngunit nang iangat nito ang ulo, tila may naramdaman ito. Dahan-dahan itong tumingin sa direksyon ni Elias. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon tila nawala ang buong mundo sa kanilang paligid. May lungkot sa mga mata ni Serena. Ngunit mayroon ding pag-asa. Alam nitong dumating si Elias at alam ni Elias na hindi siya huli. Ngunit bago pa sila makakilos, may isang bagong boses na umalingaw-ngaw sa paligid ng templo. Isang boses na malamig at puno ng kapangyarihan. Sa wakas, napalingon silang lahat. Mula sa anino ng templo ay lumabas ang isang matangkad na lalaki. Nakasuot ito ng maitim na kasuotan. Matalim ang kanyang mga mata at tila siya ang pinuno ng lahat ng estranghero. Ngumiti ito habang nakatingin sa napakalaking pintuan. Nahanap na rin natin ang puso ng karagatan. At sa harap mismo ng kanilang mga mata, dahan-dahan niyang inilabas ang isang kakaibang kristal na kumikislap sa kulay pula. Biglang nagsimulang umugong ang buong templo. Umilaw ang mga sinaunang simbolo at unti-unting bumukas ang napakalaking pintuan. Kasabay nito ay lumabas mula sa loob ang isang nakakasilaw na bughaw na liwanag.
Napaatras ang lahat. Maging si Marina ay natulala. Sobra na ang nangyari, bulong niya. Naramdaman ni Elias ang panginginig ng buong karagatan. May sinaunang kapangyarihang nagising. At nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Umalingaw-ngaw ang malalim na ugong sa buong kailaliman. Ang napakalaking pintuan ng templo ay patuloy na bumubukas habang ang bughaw na liwanag mula sa loob nito ay lalong lumalakas. Ang tubig sa paligid ay tila nanginginig at maging ang mga korales at halamang dagat ay yumuyuko na para bang kinikilala ang isang sinaunang kapangyarihang muling nagising. Nakatayo si Elias sa likod ng malaking bato habang nakatitig sa pambihirang tanawin. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa loob ng templo. Ngunit isang bagay ang malinaw. Kailangang pigilan nila ang mga estranghero. Sa gitna ng kampo, nakangiting nakatanaw ang pinuno ng mga dayuhan sa nagbubukas na pintuan. Tila matagal na niyang hinintay ang sandaling iyon. Sa wakas, bulong nito. Matapos ang maraming taon ng paghahanap, lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan. "Gino, ligtas po ba tayong pumasok?" Ngumiti ang lalaki. Wala nang makakapigil sa atin. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang kumislap ng malakas ang kwintas ni Elias. Napatingin siya rito. Mas maliwanag ito kaysa dati. At tila may kung anong puwersang humihila sa kanya papunta sa templo. "Nararamdaman mo ba?" tanong ni Marina. Tumango siya. Parang may tumatawag. Namutla si Marina. Ang puso ng karagatan. Muling tumingin si Elias sa templo at sa kanya napansin ang isang bagay. Sa loob ng bughaw na liwanag ay may isang anyong tila lumulutang. Isang malaking kristal. Napakaganda nito. Ngunit kasabay ng kagandahan nito ay may kapangyarihang halos hindi niya kayang tingnan. Parang ang buong karagatan ay konektado rito. Parang dito nagmumula ang buhay ng dagat. Samantala, sa loob ng kristal na kulungan, tahimik na nakatingin si Serena kay Elias. Bagaman malayo sila sa isa't isa, alam niyang naroon ito. At sa unang pagkakataon mula nang siya ay mahuli, nakaramdam siya ng pag-asa. Ngunit mabilis ding napalitan ng takot ang kanyang damdamin dahil nakita niya ang susunod na gagawin ng pinuno ng mga estranghero. Lumapit ito sa bukas na pintuan at hawak-hawak pa rin nito ang pulang kristal. Kapag pinagsama ang dalawang kapangyarihan, sabi nito, "Walang sino man ang makakapigil sa akin." Nanlaki ang mga mata ni Serena. "Hindi!" Napalingon ang mga tao sa kanya. Maging ang pinuno ay ngumiti. Sa wakas ay nagsalita ka rin. "Kapag ginawa mo iyan, masisira ang balanse ng karagatan. Hindi ko kailangan ng balanse." Humakbang ito papasok sa templo. "Kailangan ko ang kapangyarihan." Biglang tumayo si Elias. "Hindi tayo maaaring manatili rito." Nagulat si Marina. "Elias, kailangan nating iligtas si Serena." "Maraming bantay. Wala na tayong oras." Tahimik si Marina. Pagkatapos ay tumango ito. Alam nitong tama si Elias. Kung magtatagumpay ang mga estranghero, baka huli na ang lahat. Dahan-dahan silang lumusot sa pagitan ng mga bato. Maingat nilang iniiwasan ng mga bantay. Mabagal ngunit sigurado silang nakalapit sa kampo. Mas malapit na ngayon si Elias kay Serena. Nakikita na niya ang pagod sa mukha nito. Ang lungkot sa kanyang mga mata. At lalo niyang ninais na mailigtas ito. Sa wakas ay nakarating sila sa likod ng kristal na kulungan. "Serena," napalingon ito. At nang makita si Elias ay bahagya itong napangiti. "Elias." Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, muli nilang narinig ang tinig ng isa't isa. "Ayos ka lang ba?" Tumango si Serena.
Masaya akong dumating ka. Hindi kita iiwan. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Serena, ngunit mabilis din itong tumingin sa templo. Hindi ako ang mahalaga ngayon. Ano? Kailangan mong pigilan siya. Napatingin si Elias sa pintuan. Anong mangyayari kapag nakuha niya ang kapangyarihan? Tahimik si Serena sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsalita ito. Magigising ang tagapagbantay. Napakunot ang noo ni Elias. Sino iyon? At bago pa makasagot si Serena, biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na pagsabog sa loob ng templo. Nayanig ang buong paligid. Nagtilian ang mga tao. Nagsimulang magbitak ang mga sinaunang haligi. At mula sa loob ng templo ay may lumabas na napakalakas na alon ng enerhiya. Napaatras ang lahat. Maging ang mga estranghero ay natulala. Pagkatapos ay dumating ang katahimikan. Isang nakakatakot na katahimikan. At mula sa kailaliman ng templo ay unti-unting lumitaw ang isang napakalaking anino. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang anino ay patuloy na lumalaki. Palapit ng palapit. At nang tuluyan itong makita ng lahat, bumalot ang takot sa buong lugar. Isa itong napakalaking nilalang. Mas malaki pa sa anumang nilalang na nakita ni Elias sa buong buhay niya. May katawan itong tila yari sa sinaunang bato at kristal. Ang mga mata nito ay kumikislap sa kulay bughaw at bawat galaw nito ay nagpapayanig sa karagatan. Napayuko si Marina. Ang iba pang nilalang dagat ay ganoon din. Ang tagapagbantay. Mahinang bulong nito. Napaatras maging ang pinuno ng mga estranghero. Sa unang pagkakataon, nawala ang kanyang ngiti dahil napagtanto niyang may bagay siyang ginising na hindi niya kayang kontrolin. At habang dahan-dahang iminumulat ng tagapagbantay ang kanyang naglalakihang mga mata, alam ni Elias na nagsisimula na ang pinakamapanganib na bahagi ng kanilang pakikipagsapalaran. Nabalot ng matinding katahimikan ang buong templo. Walang sino man ang gumalaw. Walang sino man ang nagsalita. Ang lahat ng naroon, mga nilalang dagat, mga estranghero at maging si Elias ay nakatingin lamang sa napakalaking nilalang na unti-unting umaangat mula sa kailaliman ng sinaunang templo. Ang tagapagbantay, ang nilalang na matagal nang pinoprotektahan ng puso ng karagatan. Kumikislap ang bughaw nitong mga mata habang dahan-dahan nitong sinusuri ang paligid. Bawat galaw nito ay nagdudulot ng pagyanig sa tubig. Bawat paghinga nito ay tila nagpapakawala ng sinaunang enerhiyang matagal nang natutulog. Napaatras ang pinuno ng mga estranghero. Ngunit hindi siya nagpahalata ng takot. Sa halip ay mahigpit niyang hinawakan ang pulang kristal na nasa kanyang kamay. Isa ka lamang tagapagbantay, malamig niyang sabi. Hindi mo ako mapipigilan. Ngunit hindi sumagot ang nilalang. Patuloy lamang itong nakatitig. At ilang sandali pa ay biglang umaling-awngaw ang isang malalim na tinig sa buong karagatan. Hindi gumalaw ang bibig ng tagapagbantay, ngunit narinig ng lahat ang mensahe nito. Ang balanse ay nilabag. Nanlamig ang katawan ni Elias, parang direktang pumasok sa kanyang isipan ng tinig. Ang sakim ay pumasok sa banal na templo. Nagsimulang manginig ang mga estranghero. Maging ang kanilang pinuno ay bahagyang napaatras, ngunit mabilis siyang nakabawi. Hindi ko kailangan ng iyong pahintulot. Bigla niyang itinaas ang pulang kristal. Kasabay noon ay kumalat ang mapulang enerhiya sa paligid. Nagulat si Elias. Ang tubig sa paligid ng pinuno ay tila umiikot. At habang lumalakas ang kapangyarihan ng pulang kristal,
nagsimulang magbitak ang sahig ng templo. Nababaliw siya, bulong ni Marina. Ano ang ginagawa niya? Tanong ni Elias. Pinipilit niyang kontrolin ang kapangyarihan. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Hindi ba iyon delikado? Higit pa sa delikado. Biglang nagliwanag ang pulang kristal. At sa isang iglap, nagpakawala ito ng napakalakas na enerhiya patungo sa tagapagbantay. Nagulat ang lahat. Tumama ang enerhiya sa dibdib ng napakalaking nilalang. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na dagundong. Napaatras ang tagapagbantay, ngunit hindi ito bumagsak. Sa halip ay lalo lamang nagningas ang bughaw nitong mga mata. At sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang galit nito. Umalis kayo. Muling umalingaw-ngaw ang sinaunang tinig. Habang may pagkakataon pa, ngunit tumawa ang pinuno ng mga estranghero. Ngayon pa ba ako titigil? Itinaas niya muli ang pulang kristal, subalit bago pa niya magamit ito, biglang umikot ang isang napakalaking agos ng tubig. Sa isang iglap ay tinangay nito ang ilang tauhan niya. Nagsigawan ang mga ito habang nawawala sa dilim ng karagatan. Nagkagulo ang buong kampo, tumakbo ang ilan. Ang iba naman ay nagtangkang sumagip sa kanilang mga kasama. Samantala, sinamantala ni na Elias at Marina ang kaguluhan. Mabilis silang lumapit sa kristal na kulungan ni Serena. Umatras ka, sabi ni Marina. Inilagay nito ang mga kamay sa ibabaw ng kulungan. Nagsimulang kumislap ang mga simbolo sa paligid nito, ngunit hindi pa rin ito nabubuksan. Masyadong matibay. Napahawak si Elias sa kwintas. Biglang uminit ang asul na bato at muli itong nagliwanag. Nanlaki ang kanyang mga mata, parang may nagtutulak sa kanya. Dahan-dahan niyang inilapit ang kwintas sa kristal. Sa sandaling magdikit ang mga ito, kumalat ang bughaw na liwanag sa buong kulungan. Unti-unting nabasag ang mga simbolong nagkukulong kay Serena. At pagkaraan ng ilang segundo, tuluyan itong naglaho. Malaya na siya. Serena, lumapit agad si Elias. At sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng paghihiwalay, muli silang nagkatabi. Bahagyang ngumiti si Serena. Alam kong darating ka. Ngumiti rin si Elias. Hindi kita bibiguin. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na pagsabog. Napalingon silang lahat. Ang pinuno ng mga estranghero ay nakatayo pa rin. Ngunit iba na ang kanyang anyo. Ang pulang kristal ay tila nagsanib sa kanyang katawan. Kumikislap ang kanyang mga mata sa mapulang liwanag. At ang kanyang balat ay unti-unting nababalot ng mga bitak na puno ng enerhiya. Huli na ang lahat. Malamig ang kanyang tinig. Nasa akin na ang kapangyarihan. Naramdaman ni Elias ang matinding panganib. Ngunit higit na nakabahala ang reaksyon ng tagapagbantay. Unti-unti itong umatras, parang may kinatatakutan. Napansin iyon ni Serena at agad siyang namutla. Hindi. Ano? Tanong ni Elias. Napatingin si Serena sa templo at doon niya nakita ang bagay na matagal niyang kinatatakutan. Ang puso ng karagatan. Ang bughaw na kristal sa gitna ng templo ay nagsisimulang mawalan ng liwanag. Parang humihina, parang namamatay. Kapag tuluyan itong namatay, mahina niyang sabi. Ano ang mangyayari? Tanong ni Elias. Tumitig si Serena sa kanya. May takot sa kanyang mga mata. Takot na hindi pa niya kailanman nakita noon. Magigiba ang balanse ng lahat ng karagatan. Nanlamig ang dugo ni Elias. At habang patuloy na lumalakas ang kapangyarihan ng kanilang kalaban,
Alam niyang malapit nang dumating ang sandaling magpapasya sa kapalaran ng buong mundo sa ilalim ng dagat. Nanginginig ang buong karagatan. Sa loob ng sinaunang templo, ang bughaw na liwanag ng puso ng karagatan ay patuloy na humihina habang ang mapulang enerhiya mula sa kanilang kalaban ay lalong lumalakas. Nakatayo si Elias sa tabi ni Serena at Marina. Sa kanyang harapan ay ang lalaking naging dahilan ng lahat ng kaguluhan. At sa likuran nito ay ang puso ng karagatan na unti-unting nawawalan ng buhay. Kung tuluyan itong mamamatay, mawawasak ang balanse ng mga dagat. Iyon ang sinabi ni Serena at batid ni Elias na hindi ito isang banta lamang. Nararamdaman na niya ang epekto nito. Ang mga agos ay nagiging marahas. Ang mga bitak sa templo ay lumalawak. Maging ang tagapagbantay ay tila nang hihina. Huli na kayo. Umalingaw-ngaw ang malamig na tinig ng kanilang kalaban. Kumikislap ang kanyang mga mata sa mapulang enerhiya. Malapit nang maging akin ang kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong iyon ay humakbang si Elias. Hindi siya mandirigma, hindi siya bayani. Isa lamang siyang simpleng binata mula sa isang maliit na bayan sa tabing dagat. Ngunit hindi siya umatras. Hindi kita hahayaang sirain ang karagatan, tumawa ang lalaki. Ano ang magagawa mo? Hindi sumagot si Elias. Sa halip ay hinawakan niya ang asul na kwintas. Biglang uminit ang mahiwagang bato. At kasabay noon ay nagsimulang lumiwanag ang buong templo. Napalingon ang lahat, maging ang tagapagbantay, maging si Serena. Ang simbolo sa kwintas ay nagningning ng napakaliwanag. At mula rito ay may lumabas na bughaw na sinag na dumiretso sa puso ng karagatan. Umaling-awngaw ang malalim na ugong sa buong paligid. Nanlaki ang mga mata ni Marina. Imposible. Ano iyon? Tanong ni Serena. Napaluha si Marina. Ang tunay na susi. Unti-unting lumitaw ang mga sinaunang simbolo sa sahig ng templo. Isa-isang umilaw ang mga ito at sa gitna ng lahat ay nakatayo si Elias. Pakiramdam niya ay may kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Ngunit hindi ito nakakatakot, hindi ito marahas. Ito ay payapa, parang yakap ng karagatan, parang tinig ng dagat na matagal nang naghihintay sa kanya. At sa kanya naalala ang mga salita ng matandang nilalang dagat. Kapag dumating ang tamang oras, malalaman mo. Ngayon ay nauunawaan na niya. Ang kwintas ay hindi lamang susi ng templo. Ito ang susi ng balanse. Ito ang tulay sa pagitan ng tao at ng karagatan. Biglang nagliwanag ang puso ng karagatan, mas maliwanag, mas malakas. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kaguluhan, nagsimulang mawala ang mapulang enerhiya sa paligid. Napaatras ang kanilang kalaban. Hindi, sinubukan niyang pigilan ang liwanag. Ngunit bawat hakbang niya ay tila binibigatan ng isang hindi nakikitang puwersa. Lalong lumakas ang bughaw na enerhiya. At kasabay nito ay muling tumayo ng tuwid ang tagapagbantay. Nagniningning muli ang mga mata nito. Ang dati nitong panghihina ay tuluyang naglaho. Tapos na. Umalingaw-ngaw ang sinaunang tinig. Nang sandaling iyon ay sabay na sumiklab ang liwanag mula sa puso ng karagatan at sa kwintas ni Elias. Napuno ng bughaw na ningning ang buong templo. Napapikit ang lahat. At nang mawala ang nakakasilaw na liwanag, bumagsak sa sahig ang kanilang kalaban. Wala na ang mapulang enerhiya, wala na ang pulang kristal. Tuluyan nang naglaho ang kapangyarihang kanyang inabuso. Naging tahimik ang paligid. Unti-unting humupa ang pagyanig ng karagatan. Nawala ang mga bitak sa templo. Muling naging payapa ang mga agos at sa wakas, ligtas na ang puso ng karagatan. Lumapit ang tagapagbantay. Ang napakalaking nilalang ay yumuko sa harap ni Elias. Nagulat ang lahat. Maging si Elias. Pinili ka ng karagatan.
Mabagal na umalingaw-ngaw ang tinig nito. Hindi dahil ikaw ang pinakamalakas. Hindi dahil ikaw ang pinakamatapang. Kundi dahil pinili mong protektahan ang iba kaysa ang sarili mo. Tahimik na nakinig si Elias. Pagkatapos ay napatingin siya kay Serena. Ngumiti ito. At sa pagkakataong iyon ay nawala ang lahat ng takot at pagod na kanilang pinagdaanan. Lumipas ang ilang oras bago nagsimulang umalis ang mga nilalang dagat mula sa templo. Ang mga natitirang estranghero ay tumakas na rin. Naging tahimik muli ang kailaliman. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nagkaroon ng kapayapaan. Bago sila umalis, lumapit si Serena kay Elias. Tahimik silang nagkatinginan. Maraming gustong sabihin ng bawat isa, ngunit walang salita ang sapat upang ilarawan ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Salamat. Mahina ang tinig ni Serena. Umiling si Elias. Hindi kita maaaring pabayaan. Napangiti si Serena at sa unang pagkakataon ay wala ng lungkot sa kanyang mga mata. Tanging saya lamang. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumingin ito sa ibabaw ng dagat. Panahon na para bumalik ka. Bahagyang nalungkot si Elias. Magkikita pa ba tayo? Tahimik si Serena. Pagkatapos ay ngumiti. Palagi. Hindi man niya lubos na naunawaan ang sagot, nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Sabay silang lumangoy pa itaas. Habang papalapit sila sa ibabaw ng dagat, unti-unting sumisilip ang liwanag ng umaga. At nang tuluyan silang makarating sa ibabaw, sumikat ang araw sa abot-tanaw. Napakaganda ng tanawin. Parang isang bagong simula. Tumayo si Elias sa mababaw na bahagi ng dalampasigan, samantalang si Serena ay nanatili sa tubig. Tahimik silang nagpaalam sa isa't isa, walang luha, walang lungkot, sapagkat alam nilang hindi nagtatapos ang tunay na pagkakaibigan. Kahit magkaiba ang kanilang mga mundo, kahit magkaiba ang kanilang landas. Habang papalayo si Elias sa dalampasigan, muli niyang sinulyapan ang dagat at sa malayo ay nakita niya si Serena. Nakaupo sa ibabaw ng isang bato, ngumingiti, katulad noong unang gabi na sila ay nagkakilala. Ngumiti rin siya. Pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. At habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng payapang karagatan, nagsimula ang panibagong kabanata ng kanilang buhay. Isang kabanatang puno ng pag-asa at ng isang pagkakaibigang walang hanggan, wakas.